May napansin ka ba na parang may mali sa mga numero? Paano nangyari na ang Austria gagastos ng mahigit $715 million para sa 12 Black Hawk helicopters, habang ang Pilipinas naman ay nakabili ng 32 Black Hawk sa halagang humigit kumulang $624 million lamang? Ibig bang sabihin nito na sobrang mahal ang nabili ng Austria? O baka naman jackpot deal ang nakuha ng Pilipinas? Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Sa unang tingin, parang hindi talaga makapaniwala ang kahit sino. Pero kapag sinilip natin ang totoong kwento sa likod ng mga kontrata, doon natin malalaman na hindi pala pareho ang binili ng dalawang bansa. At sa katunayan, may napakalinaw na dahilan kung bakit mas mura ang Black Hawk fleet ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa. At kapag nalaman ninyo ang pagkakaiba ng S-70I at UH-60M, mas maiintindihan ninyo kung bakit hindi dapat basta-basta ikumpara ang presyo ng mga military helicopters. Kaya kung interesado kayo sa mga modernong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines, simulan na natin. Kapag naririnig ng karamihan ang salitang Black Hawk, iisa lang ang pumapasok sa isip nila. Pero sa realidad, ang Black Hawk ay hindi lang isang klase ng helicopter. Para itong sasakyan, may basic model, may mid-range variant, at mayroon ding top-of-the-line version na puno ng mga advanced features. At dito nagsisimula ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Pilipinas at Austria. Pinili ng Pilipinas ang S-70I Black Hawk. Samantala, ang Austria naman ay kumuha ng UH-60M Black Hawk. Pareho silang miyembro ng Black Hawk family, pero magkaiba ang kanilang kakayahan, kagamitan, at syempre, presyo. Unahin natin ang S-70I na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Ang variant na ito ay ginagawa sa Poland ng PZL Mielec, isang subsidiary ng American company na si Korsky. Ang pangunahing layunin ng S-70I ay para sa mga bansang nangangailangan ng matibay, maaasahan, at cost-effective na helicopter. Sa madaling salita, isa itong workhorse. Hindi man ito kasing sopistikado ng ginagamit ng United States Army, pero napakahusay nito pagdating sa troop transport, humanitarian missions, disaster response, medical evacuation, at logistics operations. Napakahalaga ng ganitong kakayahan para sa Pilipinas. Dahil bilang isang bansang binubuo ng libu-libong isla, malaking hamon ang mabilis na pagdadala ng mga sundalo, kagamitan, at tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman mas pinili ng Pilipinas na magkaroon ng mas maraming helicopters kaysa gumastos ng napakalaki para sa mga high-end systems na maaaring hindi naman palaging kailangan. Dahil sa commercial manufacturing process sa Poland, naging mas mababa rin ang presyo kada unit ng S-70I. Sa kabilang banda, ibang klase naman ang binili ng Austria. Ang kanilang UH-60M Black Hawk ay maituturing na top-tier variant ng buong Black Hawk family. Direkta itong ginagawa sa Estados Unidos at sumusunod sa napakahigpit na military specifications ng US Army. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba nito ay ang mas modernong digital cockpit. Mas advanced ang mga avionics nito at mas maraming impormasyon ang kayang ipakita sa piloto. Bukod pa rito, mayroon din itong mas malalakas na makina at wide-chord rotor blades na nagbibigay ng mas mahusay na performance. Ngunit hindi lang yon. Ang UH-60M ay idinisenyo para mabuhay sa mga matitinding combat environment. Ibig sabihin, handa itong humarap sa mas seryosong mga banta sa modernong digmaan. Natural lamang na mas mahal ang paggawa ng ganitong klase ng helicopter. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Sa mundo ng military procurement, ang mismong helicopter ay kadalasan maliit lamang na bahagi ng kabuuang presyo. Marami sa tunay na gastos ay nakatago sa mga kagamitan at support package. At dito lalong lumalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang kontrata. Ang mga UH-60M ng Austria ay nilagyan ng iba't ibang defensive systems. Kasama rito ang missile warning systems na kayang makadetect kung may paparating na missile. Mayroon ding radar warning receivers na nagbibigay ng babala kapag may radar na sumusubaybay sa helicopter. Dagdag pa rito ang laser threat detection systems na kayang matukoy kung may laser targeting na nagmumula sa kalaban. At syempre, mayroon ding secure communications equipment na kayang makipag-ugnayan sa iba pang Western military forces. Ang lahat ng mga teknolohiyang ito ay napakamahal.
At hindi lamang ang pagbili ng mga kagamitan ang ginagastusan. Mahal din ang integration process upang matiyak na maayos na nagtutulungan ang lahat ng systems sa loob ng helicopter. Sa kaso naman ng Pilipinas, hindi prayoridad ang mga ganitong mamahaling kagamitan. Ang pangunahing layunin ay magkaroon ng sapat na bilang ng helicopters na maaasahan sa iba't ibang operasyon. Mas mahalaga ang dami kaysa sa sobrang advanced na electronics. Dahil dito, mas naging praktikal ang napiling configuration ng Philippine Air Force. Isa pang napakahalagang dahilan ay ang paraan ng pagbili. Ang Austria ay bumili sa pamamagitan ng Foreign Military Sales Program ng Estados Unidos. Isa itong government-to-government arrangement. Sa sistemang ito, kasama na sa package ang iba't ibang serbisyo at suporta. Bagamat may dagdag na administrative fees, napakalaki naman ang benepisyo. Kasama sa kontrata ang pagsasanay ng mga piloto at maintenance personnel. May mga advanced flight simulators din na ginagamit para sa training. Kasama rin ang mga espesyal na kagamitan para sa maintenance at repair. At higit sa lahat, may malaking inventaryo ng spare parts na sapat para sa maraming taon ng operasyon. Sa madaling salita, hindi lamang helicopter ang binili ng Austria. Bumili rin sila ng isang kumpletong ecosystem na susuporta sa kanilang fleet sa mahabang panahon. Samantala, ang Pilipinas ay dumaan sa mas simpleng commercial contract kasama ang manufacturer sa Poland. Mas nakatutok ang kasunduang ito sa pagkuha ng maraming airframes habang nililimitahan ang mga dagdag na gastusin. Sa ganitong paraan, mas naparami ng Philippine Air Force ang bilang ng kanilang Black Hawk fleet. At kung iisipin, akmang-akma ito sa pangangailangan ng bansa. Dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang kalamidad. Napakalaking tulong ng pagkakaroon ng maraming helicopters para sa mabilis na paghahatid ng relief goods at rescue operations. Bukod pa rito, mahalaga rin ang mga ito sa transportasyon ng mga sundalo at kagamitan sa iba't ibang isla. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay nangangailangan ng maraming flying trucks. Hindi naman kinakailangan na bawat helicopter ay puno ng pinakamahal na electronic systems. Samantala, iba naman ang sitwasyon sa Europa. Sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon, mas nakatuon ang Austria sa paghahanda laban sa mga modernong banta. Kaya mas pinili nilang magkaroon ng mas kaunting helicopters ngunit mas mataas ang kakayahan ng bawat isa. Isang fleet na kayang makipagsabayan sa mga kalyadong bansa at makaligtas sa high-intensity combat environment. Kaya kapag may nagsasabing mas mura ang Black Hawk ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, hindi ibig sabihin ito na pareho ang produkto na pinag-uusapan. Hindi rin nangangahulugan na nalugi ang Austria o kaya naman ay sobrang napakamura ng nakuha ng Pilipinas. Ang katotohanan ay magkaiba ang kanilang pangangailangan, magkaiba ang kanilang estratehiya, at magkaiba rin ang kanilang prioridad. Ang Pilipinas ay pinili ang quantity at practicality. Samantala, pinili ng Austria ang quality at survivability. At sa dulo, parehong tama ang kanilang naging desisyon dahil nakabatay ito sa kani-kanilang sitwasyon. Dahil sa mundo ng military procurement, hindi sapat na tingnan lamang ang presyo. Mas mahalaga ang tanong na ito. Ano ba talaga ang kailangan ng isang bansa? At sa kaso ng Pilipinas, malinaw ang sagot. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng malaking fleet ng maasahang Black Hawk helicopters na handang tumulong sa panahon ng digmaan, sakuna, at anumang emergency. At iyan ang dahilan kung bakit, kahit mas mura ang Black Hawk ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, masasabi nating swak na swak ito sa pangangailangan ng ating bansa. At para sa marami, iyan ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na military